matakna o kapit nga mabati o makita kini atong tapok-tapok media forum nga niya atong ipasugahan din sa Cebu Business Hotel. O kini atong weekly media forum ipasugahan sa Publishers Association of the Philippines Incorporated Cebu Chapter nga ipakuluhan ninyo alagan. O kanya makita ka o mabati ka hindi lamang locally, nationally, but globally kay pinagi sa kayamanan sa social media, particularly pinagi sa YouTube o sa internet nga because our proceedings recorded everything is recorded pinagi ni Club Director Sunny Gabiana to IT expert. Ang ato mga panelists karon ako ipaila gikan ni sa silang tanan gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So mag-history ka karon o mahitungod sa politika sa Lapu-Lapu o sa Lone District of Lapu-Lapu. Ang magpapili pagka-mayor sa bawat Dakbayan si June Bilais ato magpagan. Ang magpapili pagka-DC Mayor si Attorney Rudy Taneo. Ang magpapili o sunod nga kongresista sa Maong Distrito si Rene Espina Jr. Ari. Anak ni kanhi Gobernador Rene Espina. Kanhi Senador po yun. O usa sa mga konsehales, duha sa mga konsehales pagkakandidato, pagkakonsehales sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niya uban kanato sila si Telma Humawas o si Mario Marigomen. Tuan ito suyo. Mario. Okay. Ang atong mga kauban sa media, nga niya nagkaroon din siya mao ang atong mamahandi sa PAPI Cebu Chapter ng nasa sektor ng direct line sa CCTN din keso niya sila umat o kunya at the same time siya publisher sa atong Cebu Mabuhay Magazine Andy Manatan. Mag-agaw niya siya may commercial film dugay na. Lain nga inilang komentarista sa Subo, Mike MC Aton. Ikan sa lain nga kauban nato sa PAPI si Bert Medina. Ikan sa Love Radio 97.9 FM si Patrick Suarez. O niya, siya mo ay nangulo sa Behavioral Sciences Department sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan nagdasa ni Sektor Manon sa DYRF Dr. Rene Obra. Okay? O niya dito sa Loyo, ang bibatanon nga photojournalist sa Pilipinas si Loy Orrado. O ang atong social media expert si Sunny Gabiana. Okay. So ato na pangalan o pinupok na opening statement sa atong pagsatansa ka mga piliunon sa dili pa ang mga pangutana. Magunata sa atong piliunon pagkamayor sa Lapu-Lapu, June Bilais. May buntag sa inyong tanan, may buntag niyo mo sa kaning grupo ninyo sa patriot grupo no, sa mga jurnalista ng PAPI. Salamat sa amin na i-invitar ninyo para maka-issue po sa may issue dito sa Lapu-Lapu kanang rason ng niya lang niya po mulansat sa atong nalanggang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Okay, salamat kayo. Arita ni Atty. Rudy Taneo ang mabot Vice Mayor. May buntag na yung tanan mga Gonzales o sakop sa PAPI, Publishers Association of the Philippines Incorporated. Salamat kayong inyong iibitan inyong programa o pinagi sa inyong pagtabang isip mga miyembro sa media. Maghatabang mo sa pagpasabot ngadto sa among may suong hubungan na kinahanglan yun ang kausaban dihat sa namulungan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Okay, salamat kayo. Ang atong congressional candidate sa Lone District of Lapu-Lapu, Arch Rene Espina Jr.
May buntag sa inyong usam, may buntag sa inyong tanan, may miyong sa papi, magpasalamat ako na inyong kong gilita rin para maging kita dahil malimayong kayo ko being a former journalist also and not only a speechwriter but also I used to have a column. I feel one with all of you. Hindi kayo parang mahikay na to, kayo sa rin parang mahikay na to. Kung sa'y kahit tabuan din na sa Lapu-Lapu, kusa kinalan pagkailisda na o sa dinastiya na sobrang mas baho sa ilang basura. Okay, sobrang mas baho sa ilang basura. Pwede na yung baho at o kanya, si Ali, usasabi siya ka international economist. Arita ni Konsehal Delma Homawas. Mr. President, mungkin kong Mayong good morning. Maayong good morning. Mayong buntag ka na itong tanan. Mayong buntag sa sa Publishers Association of the Philippines, mga membro. O ang presidente nga mao si Mr. Sam Costanilla. Ang akong ikaagaw nga mao sa publisher ani Mabuhay Magazine. O niya, asa di ay ning ato ang dako sa doktor, physician. Oo. Head. Oh, ates nahibawan sa nako. Psychiatric physician. Oh, psychiatric physician. O niya, mga uban ninyo na introduce man ganihan ni Sir Sam Costanilla. O niya, sa among mayor nga Mr. June Pilay, sa BC Mayor nga mao ning atong fighting Rudy Tanio. O niya, ang atong congressman nga mao si R.A. Rene Espina. O niya, ako nagpasalamat nga appeal ko ni aning pag-invite sa ato ang presidente sa PAPI nga mao si Mr. Sam Costanilla sa akong igagaw nga si Mr. Andy Manatan. O niya, ako na lang maingon nga niamang yun mo ni ani media, nga publishers pag yun mo naot nga kaning kalihukan nga gipasiugdahan sa amo ang maisugon kaayo nga magpapili pagkamayor nga niadto pa 2010 nagsugod 2013 kauban na sa gihapon ko niya karon na sad kami 2016 ang krusada para sa pagsumpo gyud sa korupsyon kay niadto ra gyud min higayuna nga kontra korupsyon kami mao na KKK na mao nay amo ang battle cry niadto pa o niya ang nagkrusada gid ana nga amo gyud gipaluyhan kay nakauyon sa mesa iyang tinguha para sa Lapu-Lapu mao gid ni ang among mayor ni adto pagyud nga nagpapili para sa gumikan sa gugma niya sa upungan si Mayor John Pilay. Daghang salamat sa inyong paghatag ka na mo kay gayunan. Salamat kayo. Salamat sa Ligot. Salamat sa Publishers Association of the Philippines and Philippines sa pag-impitan mo din kami Team Pilais Book, Pilais Campus. Okay, salamat kayo. So, krusada kini, kausa kini. Kailan pa siya niya sa Lapu-Lapu, may tabo na din ang ulit, may lisan o duplicate. With me also acknowledge, lain na ito kauban sa Panibia, si Gilbert Gonza or Papari of Love Radio FM, and also DYPC. Okay, so, bukas na karon ang tala sa mga pangutana, freewheeling discussion kini, no holds barred. Makapangutana mo sa bisan o sa pangutana na inyo ipatangat sa bisan kinsa nila. Maguna, ay ganit ko lang yan, maguna ka rin Dr. Rene Obra. Okay, mayroong buntag. Ngato sa itong mga naminaw karoon nila sa itong gathering na tapok-tapok sa Sumbog, no? With our invited guests from Lapu-Lapu City, Vice Mayor, Congressman, and City Councilor. So, kulit mo na akong puntanan. So, ako dahil si Dr. Rene Obra, ang gamay lang correction sa gingon ni Andy Manatan, huwag lahat mong paminaw ng psychiatric physician. Huwag lahat mo rin pasyente ba? Ang sakto nga tawag sa amo ay medical doctor. May line of specialty in the field of psychiatry. So, ang tawag sa amo is psychiatrist. Psychiatric yung physician. Lahat paminaw. Di na sa Lapu-Lapu. Nag-program ka? Nag-program ko sa DYRF. Na every now and then, bitahon ko ni Andy Manatan sa CCTV. Naasal ko sa DYHP Mabuntag.
partner with Atty. Rufel Banyok. Ang komentaryo ko every time na yung mga unusual happenings hindi sa Sugbo. Ito mo na yung akong trabaho. Akong concern lang, nag-isgot na doon si Atty. Tanio. I'd like to ask how are you related to the late public Tanio? Among administrative officer sa City Soto sa una. Suot kayong pariente ko. So, yung pwede. Close relative si yung agaw. As a matter of fact, tawag na ko niya, agaw public. Pablito Tanio. Si Doktora. Ang public nga ni administrative officer to siya diya sa City Soto. Yes, kami kauban connected to the City Soto. Ako lang pumunta na isip ko sa medical doctor specializing in the field of psychiatry, in other words, psychiatrist coach. So akong trabaho is to attend to mga people who are suffering from psychological problems, no? And drug-related problems. Ako lang pumunta na sa Lapu-Lapu, pero ba itong mga pasyente diya sa inyong gabi? What is your plan to work down or to stop this problem about drugs in your place? Sa Diyos naman. Anti-drug ka. Well, may sad na psychiatrist ka. Kay ang kinala unahon nato ang mayor yun tingali o mga congresswoman o mga official diha na hindi mo eksaminon kung sakto ba na sila ang ilang una-una, no? Kay mabitaw na usagin ka kay problema sa Lapu-Lapu. 15 na katuig kaning political dynasty nila ni Radasa. Si Arturo Coy Radasa kaning mayor, kaning congressman. Ang iyang background na police, diba? Ngano di man niya, ngano ni samot tinuwa ang problema nito sa drugas, no? Kanang drugas, dili man na proliferate kung walay protector yun, no? Sa kaning mga ilang mga dakop-dakop kitahay dito, murag puro man ni wasat, murag binuang laban. It's just a merry-go-round, it's just sarsuela, whatever you wanna call it, no? Kay dako, kunya pagkuman, pero naaragi ako na problema niya. Puro ginagmay na tao ang ilang takpan, no? So, we don't even know where the supposed drugs are whether those are recycled and sold again in the street, no? We have no faith in the police there because pinili permit ang atong mga police chiefs na ragihapon na pinili ragihapon sa atong mayor. So, wag yun na. So, as far as we are concerned, kung kita'y makadumali sa Lapu-Lapu, you know, one of the main problems that we will try to address is the proliferation of drugs. And we will try to go after the key figures, no, in the drug credit sa Lapu-Lapu. We have to let them know it's been done in other cities. We have to know that let them know that there's a new sheriff in town, and if that's going to continue, we're going to have an all-out war against kaning mga drug lords or peddlers, no, in the city. Okay, just one more mayor. May just will address you as mayor na lang, no? Practice ba, no? So, Thank you. I want to our interaction with one of us in the person of Attorney Paul Waminal. And I quote, si Attorney Waminal, one of the reasons, or the main reason why we have a constant supply of shabu in the Central Visayas and nationwide is the laxity of our authorities in the international ports to control the importation of the ingredients in the making of this methamphetamine, which is a synthetic drug manufactured in the laboratory. And as we all know, the international airport is in Lapu-Lapu City. Would you please comment on this? Where you will be elected as the mayor, what will be your move to solve this problem? Well, definitely, I've been observing
dito sa Lapu-Lapu, murag kaning drugs really lang gikan sa through the airport, but it can come from anywhere. No? Lapu-Lapu, Olango Island, you know, there can be transit points from Mindanao, there can be transit points from Bohol, through Bohol, Olango, Inanano. And I wouldn't be surprised because there have been many suspicions na naging mga drug laboratories din sa Lapu-Lapu. Mabitaw na nahibong ka kung mining lucky si Piradasa, dugay naman sila diha nagduma nung ano di man nila makita ang mga drugs or what is the source, okay? Like I said, they're supposed to be part of the law enforcement sa una. Kunya nakaagin na tapila ka direktor sa PDEA. Kunya daghan pagpatay niya sa Lapu-Lapu, even PDEA agents, no? Even recently there was that fellow who stabbed and who strangled this young woman, no? Kunya suspected drug pusher to siya. Kunya he's killed in Bohol, no? One of the barangay capitans, also from Lapu-Lapu, he was also killed in Bohol. No? So we believe all of these are connected. And there have been, of course, other PDEA agents and other other drug characters who have been arrested in the past or killed. No? So this is a problem that you really have to have a kanang untouchables type Elliot Ness na if you remember in the 30s na kanang who will really go after these sources, no? Dili mahimo na you know kaning mga drugs openly distributed on the street ba makasubo kasi mong driver sige pangita kag shabu diha ngano kabaligya man sila shabu diha. How come, no? There has to be a source, there has to be people that are buying it from somewhere or distributing, no? Ngano di man nila manapan. So I'm really surprised because, for example, in Cebu province, not long ago, there was a very strong campaign against drugs. Daghan kay nakpan ba? Pero in Lapu-Lapu, it seems like it's all show ba? Mura lang ipakita nila na ni-action sila, pero ngano na ako mangyapon. In fact, ang reputasyon sa Lapu-Lapu karon mo na ng main it used to be Ermita in Cebu, no? Na well known ba as the drug supermarket. Karon murag Lapu-Lapu naman ang drug supermarket na. So I mean, you have to watch all the possible entry points, like you say, airport, port. Pero I even believe some of these are just coming through you know normal pump boats and other things, but and distributed through the network, no? Open selling yun. Yeah, because it's all available. In fact, I would prefer even kung ang atong konseho gyud dito kanang akong gitawag na sangguniang Bulinaw diha ay ma-practice nato tanan basig dunay usa diha na makita gyud na hasta po siya drug user, no? Okay, sa pang sunod mo tana one question ang ato ka Atty. Canio. Is this the first time Atty. Canio nga may appeal sa politika sa Lapu-Lapu? O kung first time nimo kinsa o kung sa may nakapanasig nimo pag-appeal sa politika? Ikatulo nila to. This is my third time. First time was many years ago. I fought against the late Mayor Max Patalingo, who incidentally was our ninong sa among kasal. Ito ni Mayor Patalingo, Atty. Balbuena, Atty. Casolo, I was the youngest, and happily, of the three and the challenge, the youngest got the only the consolation second. So that was the first. Then in 2010, that was my second time. I was not yet with the group of Mayor John kay kining nalingin lang kung gamay niya ito sa grupo ni Abong Chan nga nagkatuong paulit kunuhay posisyon itong panahon na. And
ngayon ko pasahin ko sa akong so kung ano nga ako nakatapang ko pag-is then 2008 bill ko gawa ko ka po kaya sa mga nagka sa politika mo itong wala nailan ko sa pag-apil sa grupo nga turned out to be really a pseudo opposition. As a matter of fact, si Ahong Chan kunuhay mo yung leader na itong mo yung kandidato pagkamayon na nagkaroon si Ahong Chan sa grupo ni Rasa. Siya ang kapitan sa barangay Pao. That was my second, and this is my third. Okay, thank you. Let me acknowledge Novi Leader Moro, Villarino of Korean News Agency Cebu. Nama saya kuatan sa Korean News Agency. Punta dito. Arelata, Mike, arelata ni Andy Hash, kaya nakagawas your next. Andy Manatan, palisunod mo ta. May buntag, Mayor. Gusto ba kayo tabuhan nga imbis ikaw yung chairman sa Liberal Party sa Plato City na paman mo naman na kalitlat anong to, Mayor? Actually, since 2013, late 2013, pag-uman atong eleksyon sa 2013, na pasod ang mga radasa sa Liberal Party. Ang nagpasod nila si Frank Drilon o si Speaker Belmonte. And so we were still confident that because ang party slogan nato, party, silbi ang tuyo tumong partido o ang contra-corruption, you can see na they went after Binay, they went after Enrile, they went after Bong Revilla and Erap and so on and so forth. No? Na dili yun may biyaan. No? Kunya, waman sa ko nilang itangkang as chairman, and so we thought na by the time the selection process for official candidate may tabo, kita lang gihapon mapilihan. Pero ang nahitabo, I think na kaning Liberal Party nato na mayado sa niyo, we are very disappointed na murag nidaog na ang trapo, no, sa grupo, no, murag di wanay kalainan sa lakas ni Lakas Party, KBL Party, o sa na lang mga partido na murag every time doon ay mudaog o eleksyon, as president, mo balin tanan mo balimbing, mo balin, no? So, and that is what happened. It seems like there is a predominance now sa atong partido na murag win at all cost ang ilang kandidato, kanya bahala na kinsay maiguan o nagdagan gisag sa Cebu lang daan na what's that ba, they were not chosen in favor of old politicians or traditional politicians na perceived by the party as mas makadeliver sa vote. Pero ang ako lang is ngano man ang lapu-lapu na daang matuwid ang atong tuyungan. Ngano mupili sila o kandidato, mga kandidato or political dynasty na unang-una hapit na mapildi in the last election. So dili maingon na kaning we have to choose this one kay Bati Kusuga. In the last election, it was almost 50-50. Bisag mo akseptar ka sa resulta, no? Sa last election niya. Ila patanan ang gahong, ila tanan kwarta, etc. No? We almost won that election, no? Yes, officially, and we believe we even won it, no? Because there are so many anomalies. But at the same time, the two candidates or the two camps, it's night and day, but good and evil. We don't have to say anything. Ang mga kaso nag-iatubang karon ni Paz Radasa o ni Boy Radasa, these are filed by the government, people of the Philippines, kontra na sa mga Radasa. Di magaling ni naigusalihan na ako'y ni-file atong computer scam. So sige na, nagdaga na ng kaso nila sa Sandigan Bayan against Boy Radasa o 15 kahiyang taon, mga bata-bata nasa City Hall. No? Pero
we would have thought that of all the choices they had to make, there is Visayas, Mindanao, Yunnan, even Luzon, na it's a night and day situation. You either choose this group that has been loyal, wag yung misa sa Liberal Party, aminin na maligyan nila, bisa katong panahon na wag yung sila ilhin, yun. Wag ganit kadawat og kanang tarong na support, especially in the last election na apit na tamdaog, wag yun mo bisita si Noynoy sa amo, wag mo bisita si Marnato, wag sila magpadaog nga mga artista or anything, wag yun. No? There was scant support from the Liberal Party, yet we almost won. Nga dili man kami. Now we are representing Graph Watch Unit ko sa una. Katong na po sa Mactan Chamber, no? We are a group of businessmen, we are a group of... So, our record is very clear ba? And like I said, you're comparing apples and oranges. Kaya in their case, dili man kami apple. Look, kung orange may, sila madunot na siniguilas. I mean, that's the kind of... Why do you choose, no? So, it's clearly a bad choice. And even the media has been the one, coming to our side and asking the same question. Ano, dinas na pula po na iunan na. And then, shortly after the appointment as official candidate, suspenso pa din si Paz. Why is she involved in all these criminal cases? No? So, nakurat mo kay ang kuna, huwag mo katagi. Yeah, we were not even. In fact, they were even delaying, and they cannot claim si Mar Rojas o guban pa mga official na wa sila kay baw sa sitwasyon. Kaya mo mangigipadata na dito mangganimi ni Congressman Rene Espinan, Slovia mangganimi sa kang Judy Rojas, ang mama ni Mar Rojas. We've talked to all the party, the people there. We gave them all the documents. Na morning mga kaso na nagdagan na. How can you choose somebody who the government is going after? Government agencies, mga Central Bank, PDIC, Ombudsman, I mean, why? Kami mga limpyong record na yun, kami ang mapili. Pero akong pagtumbiyot, nakurat mo nga mga tabis ko na kasi magkurat ko rin sila sinitaog ninyo. Well, we all believe, ako especially, I've been fighting this, as you know, to kay naman may kailan ni Sam, to kay kailan Andy, kapila na ta mo tunghaan ni inyong tapok-tapok sa una pa dito sa Kia pa, motors na hukuman ng lugar. Now, we have been fighting corruption and filing cases against the mayor, etc., against the family since before. We've been documenting all the problems in Lapu-Lapu, including hatag mangani Victor ninyo, kauban mangani uban ninyo dito sa Lapu-Lapu na the basura has not been addressed. No? We have all the evidence, pero ang problema lagi is they seem to be able to buy protection ba? And normal ang tuyo nila at pagsuot sa Liberal Party. So may, magod na sila sa lakasaw na paparts kaya sila ni GMA, di ba? O ngayon, ano mo balhin man sila ni Maronas? The only reason is to protect them. One of our slogans is LP versus LP. Lunod patay kontra likay preso. Kana sila likay Maronas. Why? Are they ideologically in the same, on the same side as Maronas and Pinoy? Since when? Diba? Correct. Ano man ang dako kayo pangutanan? Una Mayor, di magkukonsider na Lapu kay nang balay niya. Pasti pulo. Kini doon nagkukonsider, kini bitang katsadas Max Batalimo, sabi niyo ba? Kanang guwento, Mactan Doctors Hospital. Ano ba na wikan ka dito sa Magarmarikon doon? Muraitol ka niya mo palit, the same dan. Pero pangutanan, ano man nagawa mo ginamaway din ng gikan na nandana pa doon at to ng Grand Mall sa Alessano. Yeah. In fact, dito mangani ni kahapon, and that's really one of the biggest question marks, no? Is why the government has not widened that wide, because mao gyud ang bottleneck, no?
from a wide road, it becomes all of a sudden a narrow road. There are people involved there. In fact, one of them, as far as I know, Ganis, they really have to do a right-of-way acquisition. And in fact, one of the markets there, Talipapa, ilang gani nililong na nagdano. So, I mean, it covers a long stretch. No? But there are others. No? But that's the only way you can fix it. In fact, katong circumferential road, modesty aside, ako man gani nag-push yun na pagsugod yun sa termino ni Presidente Noynoy Aquino, among siguro ang mga business clubs dito sa Cebu, sige man may ka ng hiskot o storya sa mga kaning gitawag na cabinet clusters with the Department of Tourism, the DPWH, uban pa, na one of the priority projects yun sa Metro Cebu has to be the widening of and rehabilitation of the circumferential road. Kunya, mauto na 2013 gani, isud naman gani sa budget no, we talk with NEDA, everybody, no nang, kunya, what was funny is giangkon pag yun ni Boy Radasa na siya ko nung nagpasugod na it was the business community and I was the one from Mactan who insisted that that become part of the 10 projects na priority yun for Metro Cebu. No? You can ask all the business clubs na we were the ones who pushed for it. So yan po dahil. Let me acknowledge the arrival of Engineer Ed Patikin, komentarista sa DYRB. Ang atong for the latecomers, let me introduce again ang atong mga panelists, si Rene Espina Jr., Congressional Candidate, June Pilais, pagka-mayor, Attorney Rudy Tanio, pagka-vice mayor, sa lapo-lapo niya, o si Telma Kumawas, pagka-konsyal, o si Mario Marigumin, pagka-konsyal. Mike MC Aton, may sulong tanan. Iyakin mong angkol sa iyakin mong grupo. Anak ko dito yung sa inyong sa mga inyong kaliwat. Kining, nagkakain ko din mo kay consistent kayo ikawag agan. Sama rin sa business tapos na isay ba na pero kilaw sa tiro sa CCTV. Agyan ko na si William. Pag-abot ko sa tiro, kapatis ko yan. Ikaw sa ron, sa unang hapon ka ng kadaog, basi na lang. Magkadaog ka na. Kung sa imo kayo pagron, may usar ko buktan na. Sa imo kayo sa ngayon ka na anak, sa buktan niya kung ka na marohas. Ikaduha, kung sa may update sa airport, ang airport niya mo doon na huwag kabayna, doon ay ang lunod, ako kayo bugis, huwag ko kasabot pagsunod na kung sa may bugis bawan sa airport. Kailangan mo natin. Thank you. The BIAM is a Liberal Party. The minute that we found out that the ang ilang official candidate si Pastor Nasa. Actually, there were overtures that we can continue. That is not our style. In the first place, we have our own group, our own movement in Lapu-Lapu. Like I said, in the last election, we hardly got any assistance from them. Why police ni tabang na to? Mabitaw na kulata mi dito sa isla kay di man mulihok ang police. You know, all the bugoys of Radasa were running wild there. May protection, no? And these are the reasons why we just left. And nagpasalamat sa mi kay dugay na sa 2010 pa na doon ay nangulitaw nato sa NPC. So we were thinking that of all the parties that we can go with, you know, would really be with Grace po kay ilang kandidato si Grace Ma. O niya way matcha po sa politika or sa corruption. And the other reason really was we need a party. No, we need a party, a national party. Kaya kung naman may time to create our own party so that we will be on equal footing ba
during election time, kaya ka na mga watchers, while independent candidates, pwede lang yapon mo maka-appoint ng watcher yung nana. Delikado lang yapon kay the local board can always say, wala, naghanap kay watcher din, no? Those are the things. We are also not entitled to official copies of the election returns yung nana. So we felt we really should have a party. So nagpulong-pulong kami mga leader, kami ni Congressman Espina, ni Rodi Caneo, Elma Rubana sa atong mga grupo. And we said, let's go with NPC. Usarang yung telephone call, abot tayo sa presidente ng NPC, itawag tayo si Ace Durano, kaya siya may provincial head. Pero Ace told us na dili siya maka-sign diya sa among bonat kay kanang certificate of nomination, no? Kay way labot ang province sa Lapu-Lapu. So gikan yun sa, pero he was able to facilitate the signing of the CONA by the President yun sa NPC in time for us to file on the 16th of October. Ito sa airport, no? So on the other questions, airport, no? Well, I really haven't even seen the plans. Unsa ilang plano, no? Papua, so many problems. As you know, Sam, all of you know, kanang basura lang daan, it's a major environmental disaster. Kanang lang resettlements next for all the poor, no? Because even there, at the end of the runway, the airport on both sides, you have all kinds of informal settlers, no? Urban poor. Those have to be relocated as well, no? There are problems, health, sa hospitals, education, etc. So, you know, our focus should actually be right away clean up, deliver basic services. Okay, for the last 6 years na ni hapit na unong katuig si Pasada sa diha, you know, dili mo minus 5 to 6 billion ang niagi sa iyang kamot, no, sa budget pa. And then you look asa man ang resettlement side, ilang ipang saad sa 2010 pa, 2011. In fact, panahon pa gani ni Boy Rodasa, sige na siya gisgot ang resettlement side, kinamat sila yung private tax ni Puskalulaw. Antod karon bisa ko sa kabalay, wala. So, these are the things, no? What do you do with them? Nanghambog sila na 4,000 kabalay, ilang himuon dito sa anang side. Sa 2011 State of the City Address, she said na gilista na nila ang mga pamilya na kinsa ibalhin na barangay Mactan, no? Dito sa iskina sa kanang Bigfoot, no? All of those would have been relocated. Asa naman na ron? So in other words, there's so much to be done, no? Airport is one, but the airport is really under the national government. So we cannot really control so much, no? We will just make sure, no? Why binuang nasa, no? Okay, kanilagi, it's always all kinds of, horse trading ba, between national government and local government. Basta kita, the minute we hit the ground, we'll start running, especially with the help of atong congressman, atong vice mayor, atong nanitarungon ang Lapu-Lapu. Okay, salamat kayo. Sa di, Pastor Bongana, one quick question to RE. Isip, Piliono Baka, Congressman. RE, kung sa imong edge o labaw, sa imong atbang ng imong pwesto, kaya I understand, murag one-on-one mo niya. Dili, may one-on-one na ako so ni Mayor sa Cordoba. Ang pinamamo ka, kandidato ka. It doesn't matter to me, kaya sama sa gingon ni June Pilay, wag pa mong sugod ang boxing, nakaw na. So that's your edge. That's my edge. I don't know. Dili na pala yung palabag sa akong attack. Gana sa akong sakyan. You know, I don't have a car going there. I always take the cab. And there's a reason why. Like, mato ko sa simbahan, mato ko sa Bulangan, mato ko sa Barberuhan. Para maminaw nila. Ha? Dayon, kurang din mo din ang buto sa Oscar Babae at kongresista. Kasi absent. Diba? She's always absent. Absent. I don't wish to put her down. She's probably a nice girl.
but she's just a space filler within a vacuum. But I want to add something to what Dr. Obra said, no? What you see, psychiatrist naman, what you see in Mactan is a classic psychological schizophrenia. These are people, this is a city being run by people who cannot distinguish the good from the bad and what is the ugly. And then, na-deny narco-politics na nagpalawig, napabuta-buta sila pag-bumol-bumol. This is very bad because I'm totally opposed to it. Sa mga bagong tubo pa, siguro iba, mga PDEA was the first legislation sa Pamahan. PDEA was the first ever legislation sa Pamahan because he saw what drug addiction could do to a family, which is a basic and fundamental structure of any society. Okay? So, psychological, schizophrenia, and what is happening to Natabayan na sa Lapu-Lapu. Kasi napay, dungan na question, follow-up sa. Kalau tahu na ba? Ari Danilo Yunado, sumunta na? Sign language. Sign language. Very simple. Look around Cebu, you'll never find one. Ha? Di lang kumapahambog, ha? Ikaduha, sa tulo katuig in a snake pit, in a cobra pit. I'm only thinking of one legislation, which is to turn Lapu-Lapu with International Airport into a financial hub. Turning it into a financial hub, natong kababayan, natong kalalakihan, hindi na kinalaman ito abroad. Why? Capital will pour, and if you go around, kung sa mga Lapu-Lapu, ipapila ka mo building wa mahuman. Dili tungod kay naudang kapital ang industrialista. Tungod ka na sa dakong pangayo para sa construction permit. This is what we would like to avoid. Muna akong kalabutan, being a Cebuano, sama sa pipila ka esklina, kami dili may buhagot, mamaakyo mi. Okay, ari lang tani Atty. Tanio. Kung sa imong priority, o niya nabuhaton, kung ikaw ma-vice mayor, o niya ikakani ang pautanan ng Figurado, kini, unsay alam ni mo katarungan nga pilion ka sa katawhan isip vice mayor. Priority. Kung ako'y ma-elected nga vice mayor, ako i-focus diri sa kay ako man mao'y head sa legislative Deciding officer. legislative body sa Lapu-Lapu City. No? Usag yun sa akong ilantaw nga kinanglanon yun. Kanang area of transparency. Naunang ako nga on the first day of serving as vice mayor. Akong orderan ang secretary sa SB. Maghimo og inventory of all the mga ordinances nga sa previous administration nga ni-appropriate of mga milyon mga kwarta at least over 1 million. Kaya akong paisudyuhan niya kung naunsa man ang kwarta nga milyon nga kahinan ng programa kung na-implementa pa ang project kung wala nga ni ma-implementa aron na doon na tayo ideya kung ang kwarta sa dakbayan sa Lapu-Lapu na maayo kong pagkagasto o iwaldas pala. Panangita, usag yun sa klaro, dali kayo na kumayunduan nga pagwaldas sa kwarta sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Katong ibudgetan sa City Council, 20 o 25 milyones pagpalit itong mga plastic chairs na gigamit na itong Davis Cup. Hain naman nagkaroon ng mga plastic chairs. Usa na sa akong transparency na naon na dayon kining aron ma-akap, aron madasig ang mga upunganon
nga magpakabala yun, makapaminaw sila sa kalihukan sa konsiyo. O propose kung gawas nga sinimana man ang sesyon sa konsiyo, gawas nga doon ay sound system na i-adjust kayo sa gawas aron ang katong mga isuan ng mga punganon na doon sa City Hall makapaminaw sa sesyon sa konsiyo. Unya, kung pa-interesar sila, magpagkapunta na kung unsa na kalihukan sa ilang city, mga representative diha sa konsiyo. Okay. Konsehal Delma, ang sa iyong priority, kung ikaw mo konsehal, o maybe probably chairmanship. Ana, Oh. ibong ikong kapil-kapil. Sige, di mo kapili ka. Hindi, kay ang kisangutan ko ni Sir John Vilais about the health. Bumikan man sab na usama sad ko ka registered midwife. My profession is a registered midwife nga. Kanang sa ratings na ko sa pagkapasar na ko sa national board exam is taas kayo ang rating. Unya, so kauban ni Doktora ni Femata. So na mo ang kanang gisamunan anang health. Kunya kanang health broad biya ko na. Di ba? Kasagaran maguning mga taga lapu-lapu o kung ano, masakit. Ang ilang gimo yun kanunay, kanang bitong anak sa hospital sa Karahay nga magwang lang sa klinik. Niya, walay magwang sa klinik, may pag-klinik. Kaya naapay mga kanang supply sa mga medicines o uban pa. Kanang ato ang diha sa Karahay District Hospital ni ato sa under pa sa province ang ilahan sa nang sultihan nga diha gyud sa kanang Karahay District Hospital mas maayo pa ni ato nga under sa province kay kanang daghan ang supply sa medicines. Pero karon kay gumikan kay kuno highly urbanized na unya gumikan sa pagka-highly urbanized punta kanang ning kuana ning taas na ang buhis. So dapat unta na tagaan nila priority ang kanang panginahanglan sa mga katawhang masakit, dili lang sa masakit. Daghan ba yung pamaagi nga nga ma-admit ang tao sa hospital na madisgrasya sa kanang car or kanang sa sunog or uban pa, di ba? Unya kanang so ana gina sa district hospital ang nakakuan lang kay gumikan kay wala kay kanang tanan yung gamit maadto na sa Southern Island or Vicente Soto. Panya ini dugay sa kanang kuan transport kay mangayo pa maghapon na sila bayad para pag-transport sa kanang masakit nga to or disgrasya nga to sa district hospital. So gumikan man ni nga ang vision ni Mr. John Vilais kung mo o ni Sir John Rene Espina Jr. na kauban sa atong Vice Mayor nga fighting Rodi Tanio nga dili lang sa district hospital na Karahay nga maghimo og hospital kundi adto na sa north asa na nga side na north man na nga sa inganyo north 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 so connect so ang Ulanggo nga pareho naman kay doon naman sa hospital sa Ulanggo nga mas maayo pa pud ang kanang matawag na pud nga clinic dili gid hospital dili pa ikapasigarbo ba so kanang mga kuan na diha amo na nga sa kuan ni Mr. John Vilais so naasad ko ingon ana ba unya kanang dili lang pud nga ang ako sa nahibaw-an gud kanang supply diha sa mga medicines. Kaya daan sa kudaghan kayo nga, mga midrep ba, medical representatives nga, mag-supply of medicines. Ang sulti nila nako nga, instead ko makuha sila generics, kaya di ako makabarato. Mas mahal pa min ko sa branded kung una-unaon kay mangayo pag 10% ang sa kapital. Mangayo pa og other percent ang ana-ana sa DOH nga nagmanage lain pala sa kanang mayor's office. Ingon ana ba? So, ang nahitabo niya na managinota, mga makuantag generics, ang mga supply, ang resulta diyan na
labi ang mahala sa tambal. Unya pag yun, ang ako kong nahibawan na kaning ang mga tambal diha, kung ana, hapit na mo expire, kay aron mo palit mo no. Ang napalit ko na lang, hapit mo expire, kaya mo palit na sa tuglain nga kanang tambal. So, unsa man na nga, kanang kung ana, naa ang korupsyon niya na. So, yung lang Korean, kung nakalaya kayo. Kinahanglan yun ang mga inguna na, kaya nga mo amang good, battle cry, kontra korupsyon kami. So, ang serbisyo, anti-corruption po, o niya, ato sa una-unaon ang buhis ng mga katauhan ba? Kaya kami, bisan unsa ka pobre, mo buhis magita. Kanong palit ra diha sa kanang kuan na magina 10% nga VAT. Gawas kung matiguan na sad ka, mas senior ka. Pero nagaw, 12%. O niya, gawas kung mas senior citizen, pero kung senior citizen sa selective mo sad. O so nagbuhis gyud ta bisan kung saon din ato sa asin pa na ang ato ang kanang kuan nagbuhis ta. Pero asa pa dong atong buhis naa diha sa atong panggobyerno niya. Unsaon man ang panggobyerno diha? Ang ilaha nga kanang ang ilang ginauna self-interest naman. Okay. Okay, sa fight ni Mr. John Pilaes o ni R.E. Espina o ni fighting Rodi Tanio attorney na ako ni anak. Ato paminaw si Mario. Hayotos Mario. Siya. Sumpay ko, Sam. Ikaw may himong chairperson sa konsiyo. Magkarekomendar ka nga sa mayor nga malibre na ang ambulansya sa Lapu-Lapu. Wanay bayan. Wanay bayan, no? Nabagoy magtinga pa bayron. Di pa bayron daw. Punan pa na ang ambulance daw niya. Kanang dili lang usa ka ambulance, kanang kada barangay na kini ambulance, di ba? Ang mansad nga kanang kuan na diha ay nasakit, kinahanglan kanang within that area dali ra kayo ang makuha ng ambulance, di ba? So dili lang kay usa ka ambulance, daghang ambulance. Okay. Ano ka ni Doc? Isip ko si Ma'am Health, Sige, Doc. medical doctor na ito patuno, no? Membro ko sa therapeutic committee sa Vicente Soto at Sige, Doc. sa among department. Ang among procedure sa procurement sa medicine, ma'am, is that mo submit me generic name without a brand name sa medicine. Kunya, muagi gini siya bidding. Muagi gini siya bidding sa different drug companies. Isa mo yung lowest bidder, of course, may makadaog. Kunya, kanang bidder, kinanglan na with the approval of the end user na kami mga doctors. Kaya namin mo bid nga, huwag kami kaila sa tambal. Kung fly by night pa ang mga drug company ba. May mga pinagkausap na mo pinakadaw, hindi mo din mo gamit na huwag may kaila na, huwag din kita na rin sa mong departamento. Release with the approval of the end user. Yung na ang mga musisi ko rin ni Soto. So, share lang pa niya na kay Mao na ang experience. Expert na sila ang Lapu-Lapu, bidding ba kung nakalusot magani kani malampos, nakalusot ang computer na tag 15,000 raw tag, may isaga 19,000 na lang ang tag, no? Ilang gibid pero abot lagi hapon og 50,000 kada usa. So all of these things, in fact, there have been cases filed by previous concerned citizens, if I'm not mistaken, even Dr. Rawan Sona, about these overpriced medicines, habit na ma-expire, yung ba. So, kana siya, dalira na nila mahimo. Now, there is always what's that, a mantle of sort of legitimacy ba within the operation. Pero ang problema, the end result, ilan ra gihapon mga tao makabid, ang mga pre-qualified, ilan ra gihapon, o niya kanang mga legitimate, di na lang mo appeal, kay bawa na sila na tinontoran. This is what happened with the computers, this is what happened with the rest. So all we can say is that we will change all that. Would you believe, Doctor, na sa akong nahibawaan, dili mo minus of 100 million a year ang budget sa City Health nato, not including what they receive from the Department of Health. Doon ay 100 million po na easily sa mga hospital, pero ngano lagi
why tambal ang hospital, why this gamay, everything, charge, donation, like you said, even the ambulance, ilang pa, you cannot ride in it unless you pay for the driver, you pay for the gasoline, yung asa man ang mga minilyon na hindi pang budget. So, as I started to say earlier, no, dili mo menos of 6 billion ang niagi sa kamot ni Asradasa in the last, and that does not include all these other national programs, Pantawid, kung saan na lang nang mahatag nila sa DOH, sa DepEd, etc. No? So, kana lang budget sa syudad, yung nanananak ko, asa na lagi na pa doon. Okay, kung like we said earlier, kung hospitals, ang atong plano gani, 2010 na mabasa ninyo sa atong 10-point agenda sa una pa, na maghimog yung tagduha ka hospital, kanang karahayan ng hospital, ato yun na usbon. No? And why is it that up to now, 15 years later, 6 years after it's been turned over by the province, maura gihapon ang struktura, maura gihapon ni Chora. No? The only thing I remember that they did was they repainted it because gitagaan siya pinaka-milyon lang sa Aboitiz Foundation. But there's no improvement. Kanya nga no may tambal. No, kanya kanang bago lang gani. Doon ay naligsan ang among leader dito sa Langko. We're the ones trying to help him. No, we're the ones sending him to Vicente Soto, trying to get assistance from PCSO, etc., etc. No, ano kami man? It's supposed to be na sila kanang protocol ba na they can follow na an ordinary citizen can get medical help. Especially kung identify na sila na tao ni Pilais, tao ni Espina, tao ni Tanino, wala, no chance. No. So this is, it's selective, very selective ang sitwasyon diyan. So, but that's all it would have taken is you just build 2 hospitals, even at 200 million or 100 million each. Even if it was 250 million, once it's built. With 6 billion pesos, you could not do that. Karon sa last SOCA niya, State of the City Address, ningon pass na ko no siya 20 million is ihatag sa Department of Health. So iya na i-remodel ang Karahay na hospital. Why at the end of the term, nagbuhat pa siya sa Department of Health na she had so much money na niagis kamot niya, wala lang gihapon na niya mahimo. Kung kita pa gani na ipili katong 2010 pa, nanatay doon ka hospital, usa sa South, kanang Karahay, usa sa Norte, na Bago, no? That we could have done easily. Okay. Alidali Pabrik, to be followed by Paparet. Morning, Mayor. As what I observed, as Lapu-Lapu, si Sir June or Dumadao